Mabilis lang na live kasi nasa biyahe ako. I'm just a little concerned na pagbukas ko kanina sa Facebook, ang rumaragsang topic ay tungkol kay Attorney Nick Kaufman. Um, at marami daw nagsasabi na mayroon daw siyang binan na sa pagpasok ng ICC sa pagdalaw kay PRD. Gusto ko lang linawin na as far as I know, at we did some checking, yung pag-ban ng mga bisita ay dun sa detaining authority. So kung sino man ang nagsasabi na mayroong karapatan, yung abogado ni PRD na magpigil ng mga dadalaw sa kanya, the last say about sino nagdadalaw, of course, other than the administrative matters, like for example, mayroong mga issues with the detaining authority, is the detention prisoner, the detainee. So may say si PRD, may say din yung facilities. So kung sakasakali, then it might be na kaya nasasabi yung gano'n na si Attorney Nick Kaufman is actively banning people. It may be that the statement has been issued with not enough information. Kumbaga, wala naman tayong sinasabi na ito ay a deliberate misinformation. So yun lang, I just wanted to, we want to make it clear that it is the detaining authorities or the detention prisoner. Yun lang. In addition to that, well, nakita ko din na naging issue na marami pong nagsasalita tungkol sa decision pa rin sa impeachment. Today, naglabas po ng statement ang UP College of Law at isa lang ang nakikita natin na tema ng lahat ng mga taong tumututol sa Supreme Court decision. Maliban lang po dun sa mga nakasuhan. Yung mga nakasuhan kasi mayroong pong dagdag at may mga salita sila na hindi kanais-nais, nag-undermine ng authority ng Korte Suprema. Pero may allowed naman ang lahat dahil may kalayaan magsalita at magpahayag, allowed ang lahat magbigay ng kanilang komento. Ang mapapansin lang po natin ay kahalata-halata naman na pare-pareho yung sinasabi. Na parang hindi in punto. Ang sinasabi ng mga tutol dun sa desisyon ng Korte Suprema, kadalasan ay hindi tungkol dun sa merito ng kaso. Kung hindi sinasabi nila na babawasan daw yung accountability. Kumbaga, ang importante daw is to hold public officials accountable. Kung ito po ang kanilang argumento, edi pwede naman, sinabi ng Korte Suprema, maaari naman sila mag-file next year, not earlier than February 6. So may accountability pa rin. So, ang hindi natin nagigets is, pare-pareho sila ng tema, pareho-pareho sinasabi nila, na tila may nakakatakas daw sa accountability. So, yun ang ginagawa nilang messaging. And so now we have to look at the messaging. Bakit ganyan ang mensahe? Bakit sa kanila, ang mensahe is, nawawala ng accountability kung susundan ang desisyon ng Korte Suprema? It's because that's not exactly what the Supreme Court said. The Supreme Court said you can still file next year. So why? Again, why are they saying this? I think I'm suspicious that I think that people are just, the people who are giving out statements like this want to excite public opinion. Gusto nila na mag-spark ng diskurso o rumarag sang issue. Samantalang hindi kasi in punto yung sinasabi nila. The Supreme Court has been very clear. Hindi ito tungkol sa merito ng kaso, hindi ito tungkol sa failure of accountability. Ito ay tungkol sa kakulangan ng due process. And therefore, kung gusto talaga ng Kongreso, maaari nilang i-file yung kaso next year, but no earlier than February 6. So, sabi ni Jerby, nag-grandstand. Posible naman din. Everybody wants to give an opinion and everybody has a right to give an opinion. But what they do not have a right is to mischaracterize yung desisyon ng Korte Suprema. They do not have a right to say things that the Supreme Court never said. Huwag sanang ganon para maayos ang diskurso. Ako, I don't mind. Sasabihin nila, we want to hold our public officials accountable. Pero kung ganito ang sasabihin ng Korte Suprema, paano mangyayari yun? Mas interesado pa nga ako dun sa mga opinion na nagsasabi na paano yun? Doon sa pag-impeach kay Erap at doon sa pagka-impeach kay Chief Justice Corona, nakikita natin na yun nga, ganun din, na madali din yung impeachment doon sa House. Pero hindi naman sinabi ng Korte Suprema na kailangan may mga rules yan. But tignan po natin. Balik tanungin natin, nung impeachment ni Erap, mayroon bang Supreme Court decision? Umakyat ba si Erap sa Korte Suprema? Nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema tungkol sa validity ng pagiging presidente ni Gloria Arroyo at ang sinabi ng Korte Suprema ay ang reason kung bakit kinonsider na bakante yung posisyon ng pagka-presidente is because Erap himself parang abdicated, he vacated the or could no longer be considered as occupying the position. Doon naman kay Chief Justice Corona, nag-file siya ng kaso pero hindi gumalaw ang hukuman until after he was done with the impeachment. And by that time, the Supreme Court said,
medyo moot na, hindi na sila makaka-intervene. So, mahalaga ang diskurso, mahalaga yung discussions, pero with the more and more opinions coming out, parang nararamdaman ko, hindi na po ito normal o natural. Parang merong gustong magpalabas that there is a widespread rally or widespread na paghihikayat para ma-impeach si VP Inday. It's not about accountability because she can still be held accountable under criminal laws. She can still be held accountable by a filing next year of a single impeachment complaint or consolidated one. So, what is only missed here is the time, assuming, of course, that the House is so willing to do so. No, not necessary. Okay. For dito, katulad po ng parating namin sinasabi dito, kung kayo po ay magsasite ng kahit anong batas, kailangan isulat ninyo ng buo kung ano yung provision na tinatanong ninyo. Valentina says, bakit ganyan mga UP law professors? Bakit hindi ba sila nahihiya sa magistrado ng Supreme Court na galing UP din? Si Justice Leon yan. I don't think na may personal naman sila. To be fair, maaari naman magsalita at magpahayag. Tama naman na pwede silang mag-express ng kanilang opinion. Ang pinoproblema ko is, lahat sila, ang fallback position nila is, dapat may accountability. But VP Inday will still be held accountable if they do file the cases. She can still be impeached if they file an impeachment complaint before February 5 next year. They can still file a case before the Ombudsman. Marami pa silang pwedeng gawin. In fact, they can even wait until after 2028. Kung sa tingin nila, yung charge na sinusulong nila, ay magsasurvive until then. So yes, mindset ng naratibo yan. Sabi ni Irvs Larena, nagsalita si Hanilet na pinagpapawalan siya ni Attorney Kaufman. If it's simply Attorney Kaufman, then hindi obliged kasi yung detention authorities in the ICC na mag-abide dun sa instructions ni Attorney Kaufman. And if that were also the case, she would have been given notice. Gayon pa man, it's quite possible na kulang pa rin ng information going around. And these are her thoughts. And it's okay naman for her to give her thoughts kasi malaya naman siya to do that. But let's see kung may factual basis yung sinasabi niya. Kasi for me, the paramount relationship here is attorney and client. And obviously, Tatay Digong has not given any hint that he no longer trusts his lawyer. On the contrary, he does trust his lawyer. And which is why the relationship continues to exist. Sabi ni Ma'am Ola, ang saya kagabi nag-behave sila. Ano lang yan, nahiya lang sila sa akin. Kasi alam naman nila, hindi ako nakikipagbalahuraan. Kaya ko pag galit ako, kaya ko pag only under very extreme circumstances. Para sa atin, di ba, parati ko sinasabi, lahat tayo may kalayaan magsalita at magpahayag. Lahat tayo. Kahit na isang tao na ayaw natin, kahit na yung tao na ayaw natin ay nagsasalita ng masama tungkol sa atin, as long as walang nalalabag ng mga batas, okay lang yan. Ang problema, pag lumalabag ng mga batas, pag in-enforce natin yan, bawal iyakan. Diba? But ako, hindi. Okay lang yan. Magsalita sila. Kung gusto nilang magsalita, hanggang kaya nilang magsalita, that's okay. Because yan ang pinagtatanggol natin na karapatan, kailangan may karapatan, magsalita at magpahayag at hindi tayo magpipigil ng ganyan. Ay, naka-live si Alvin ngayon. O siya, sige, di ba, bababa na po tayo. Sige, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Baka bumalik kami tomorrow, kung sakasakali, kasi nga live si Alvin ngayong gabi. Last two questions, ano ang pinipick up lang din ng mga mainstream media, yung mga anti-Sara opinions at diskusyon, kaya negative dati sa mga tao at mali ang Supreme Court? Sabi ni Farwag, So, hi kay Sir Ken. Ay, sorry Sir Ken, bababa na ako kasi sabi ng isang viewer dito, live daw si Alvin. So, tingin ko they want me to give way, so give way na lang po tayo. Sabi ni Far, di naman namin kilala si Alvin. So, anong gagawin natin? So, yes, masaya ako dun sa live ni na Joey kagabi. At saka ang nagustuhan ko is, nirespeto naman nila yung kagustuhan ko na ganun klase yung diskurso habang nandyan lang naman ako. Patuloy lang sa live, please. Bakit niyo ako sasabihan na merong ibang nagla-live kung ayaw niyo kung bumaba? I mean, seriously, hindi ako nag-iinarte, ha? Sabi ni Awi, the issue with their narrative is it's laced with malicious intent.
They assume the VP is guilty. Correct. By saying, what if guilty, it's more than inciting discourse. They're telling us VP escaped due to favoritism. Exactly. And as a matter of fact, even by itself, ito yung tanong, bakit hindi sila nag-file doon sa ombudsman? On those later on ngayon, humahabol sila, nagpadala sila ng, yung Quadcom, nagpadala ng impormasyon doon sa Office of the Ombudsman, di sinabi ka agad ni Ombudsman na, o sige, papasagutin ko yung kabila. Sabi naman ng Kongreso, teka, hindi naman kami nagpa-file ng kaso. So sabi ni Ombudsman, or dating Ombudsman, sabi ni former Ombudsman Sam Martires, unang-una, kung undergoing impeachment, hindi ka dapat nagpa-file ng kasabay ng kaso ng kriminal. Mamili ka, give way. O kaya, mag-file ka na lang ng criminal case mo, and let's say, tapos hilarisin niya ng ombudsman. Pero yung sasabayin mo, merong impeachment, tapos merong kaso na ganon. In fact, sabi ni former ombudsman, hindi nga siya naniniwala na dapat, na pwedeng filean ang VP kasi impeachable officer siya. Pag impeachable, then by, it should follow na dapat immune din muna siya from prosecution habang nakaupo siya. Sabi, okay, never mind kasi panonoodin na lang daw ako. Okay, fine, hindi ko naiintindihan ito. Kasi, yeah, well, okay, never mind. Let's not dwell on it. Sabi ni Ma'am Clara, ang galing mo sa bilyonaryo. Salamat po. So, ngayon, may tatlong ang senador. Ay, ilan ba sila? Bam, Kiko, Risa, and who else? So, yung mga yon, nagpa-file sila ng resolution sa Senado and they're hoping that the body will sign that resolution na ituloy ang impeachment trial ni VP Inday. Sa tingin niyo ba, susuportahan sila ng mayorya? Ako, ang tingin ko hindi. Kasi nga, ang daming questions pa na ma-raise. O, let's say, ituloy yan ng Korte Suprema. Paano kung mag-file na naman uli, either si VP Inday o ang ibang mga tao, doon sa Korte Suprema questioning the jurisdiction of the Senate? Not anymore. Let's say, ituloy yan. Dagdag doon sa ibang kaso, hingi ng TRO. Huwag ituloy ng Senado dahil hindi dapat yan nila maitutuloy into the 20th Congress. Kung sakasakaling maipasa yung resolution na yan, magkakaroon ng malaki pa munang debate kung nakakatawid from the 19th to the 20th Congress ang impeachment complaint, ang trial. Or tapos may debate pa yan. Naumpisahan na ba talaga ang impeachment? Nag-jurisdiction ang Senate? Kung hindi, ayan naman, may kaso na naman yan. Ay, pinapanood daw ako nila Alvin sa live niya. Hala? So, yun. So, hi Alvin. Uy, kaibigan natin si Alvin, kaya mabilis din ako mag-giveaway. Kasi si Alvin yan. Sabi ni Ma'am Sunaida, tingin niya, hindi rin tutuloy yung impeachment trial dahil baka magkaroon ng crisis. Good point. Okay. So, sige. So, actually, yun yung dalawang inaano ko. So, bakit tinutuloy pa rin itong mga ito? Gagamitin pa rin nila ito. Kaya nila ini-establish yan, nag-file sila ng resolution and so on. Gusto nilang i-establish na parang si VP Inday ay umiiwas sa kanyang impeachment trial. At bakit siya umiiwas? Sasabihin nila, kasi guilty. Balik na rin kaya natin yung naratiba. Unang-una, ano ang pinakamalakas na ebidensya sana kung sakasakaling tunay ang kanilang paratang tungkol sa paglustay ng pondo ng bayan? Hindi ba dapat mayroong COA report? Nasa na yung decision ng COA? May lumabas na ba? Obviously, wala pa yung lumalabas. Kung walang lumalabas na decision ng COA, then the presumption still lies with VP Inday. The presumption is she is innocent until proven otherwise. Ngayon, ang COA audit ang nag-i-establish kung tama yung pagkagastos ng pondo at kung ito ay naaayon sa kanyang paglalaan sa budget. Kung walang ganun, saan ngayon sila huhugot ng ebidensya dyan? And by the way, napansin ko, di ba sinasabi nila, baka mag-fishing expedition yan, magpapagbukas ng mga bank accounts. Oo, naintindihan ko yan. Pinagpaplanuhan talaga nila si VP Inday. But the difference is, in this case, hindi ito katulad nun sa corona case. In this case, mayroong audit na nangyayari. So, bakit sila magpapabukas ng bank accounts? Naghahanap sila kung may mga deposito ng pera na hindi angkop sa kanyang kinikita. Hindi yan pwede. Malakas ang laban, ipipinday dyan na hindi magpabukas ng mga bank accounts kasi nga, innocent until proven otherwise, kailangan sila ang mag-substantiate ng kanilang mga paratang. Kung wala ng jurisdiction ng Senado dahil unconstitutional ang impeachment, may right si VP Sara hindi pansinin ng impeachment court. Pwede niyang i-contest. Pwede niyang i-challenge ang legalidad nito.
Sabi ni Perlito, sabi ni Sen Marcoleta, the big question, paano tumawid sa 20th Congress? Kaya malalim na debate at constitutional crisis. O, hindi ba yun na nga yung sinasabi natin? Yung unang-unang issue na i-raise dyan, kaya bang tumawid? Kung hindi kayang tumawid, nag-acquire ba ng jurisdiction ng 19th Congress? O, wala pang Supreme Court decision no, nung nandyan pa yung 19th Congress, was jurisdiction validly acquired. If it was validly acquired, then could it have crossed over to the 20th? Kung hindi siya makaka-cross over to the 20th, then what would be the point in holding an impeachment trial? Sabi ni Ma'am Sinaida, they're trying to establish the impeachment because they're afraid of VP Sara, the most credible, most popular candidate of 2020. Yep. Ako natutuwa ako na magkakaroon talaga, matitesting talaga ito eh. Hi kay Sir Art. Sabi ni Anthony, bakit hirap mag-umpisa uli ang HOR na magbuo uli ng impeachment case? Bakit nila pinipili yung unconstitutional na court impeachment complaint? Alam niyo kung bakit? Under the rules that were established by the Supreme Court in this particular case, if it becomes final, the Congress will be required to create rules for the House hearings kapag hindi yan dumadaan ng Committee on Justice. In other words, pag may at least 1/3 na nag-i-endorso. Sandali. Sir, huwag yung pabugso-bugso yung right, nakakahilo. So, bukod dyan, di ba? Bukod dyan, ang reason kung bakit ayaw nila, they're not going to be sure of the numbers again. Tapos, what are they going to do? Kung hindi sila sure sa numbers, anong gagawin nila para persuasive sila? Alam nyo na. Sabi ni Ate Mavic, isa pa, di naman ata binasa ng ibang mga senador ang Supreme Court resolution. Oo. So, dapat ang panawagan natin, wag niya naman bastusin ng Korte Suprema. hindi dapat yan. But, okay lang yung maliwanag yung karapatan magsalita, magpahayag, maliwanag na may karapatan ng diskurso. Pero gusto pa nila ng diskurso? Parang hindi. Kasi iniiwasan nila talaga yung mga debate. Umiiwas sila sa mga nagki-question. Pag sinasabing, dapat may accountability, hindi nila sinasagot. Kapag sinasabi natin, accountability, edi mag-file uli kayo. O kaya mag-file kayo ng criminal case. Ayaw nyo nun? May kulong? O, pagka na-convict si VP Sara, di madi-disqualify siya. So bakit ayaw nila mag-file ng kaso in a regular court or in the Sandigan Bayan or in the Office of the Ombudsman? Natatagalan sila? Kung natatagalan sila, hindi sila talaga naniniwala dun sa merito ng kaso. Kasi sasabihin nila, ang tagal o hindi pala yun yung reason. Hindi yan accountability. Kung sasabihin nila, di kami nagpa-file sa Office of the Ombudsman dahil masyadong matagal, masyadong mabagal, edi hindi naman pala hinahabol yung hustisya dito. Ang hinahabol ninyo, yung deadline ninyo na by 2028, dapat hindi na pwede maging kandidato si Inday. Sabi ni Ma'am Johanna, Hanilet Avencenia is suspended from entering the ICC detention facility. I think the word that is being used is banned. Well, suspension, it cannot be suspended if there's no continuum. Anyway, it's the long use of the word. I think the word used is banned. Hi kay Ma'am Vidalyn. Sabi ni Ma'am Jocelyn, bakit hindi nila maintindihan ang desisyon ng Supreme Court? Well, ayaw nilang intindihin. Because I'm sure these people are quite intelligent and they're capable of understanding what the Supreme Court really is saying. So in other words, yung ibang mga statement, hindi natin sinasabi na lahat. Ang ibang mga statement dyan ay parang propaganda. Yung iba naman, talagang gusto nila na ipahayag nila na hindi sila masaya doon sa desisyon ng Korte Suprema. That's okay. Pero sa totoo lang, kung makikipaglabanan sila doon sa numero ng boses na sang-ayon versus doon sa mga boses na di sang-ayon, I think it's not going to be a walk in the park for them. Huwag niyo namang i-flood. Nabasa ko naman yung tanong niyo. Sabi ni Ma'am Alice, grabe talaga ang gigil nila kay BPISD. Yeah. Sabi ni Far, tama, ayaw nilang intindihin. Gusto lang nila ang mangyayari. Sabi ni Ramsey Romualdez, kinakaya talaga niya lahat. So, noong una, iniisip ko, baka may konting truth dun sa sinasabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment. Pero ang totoo niyan, tignan ninyo, supposedly kandidato niya si Duke Frasco. Kandidato naman ni First Lady si Albi Benitez. Bakit parehong natalo? Mahina ba talaga ang Malacanang? Malakas ba talaga si Speaker Martin?
Or hindi naman talaga sila tutol kay Speaker Martin? At least alam ko si BBM, posible, malaking possibility na hindi naman talaga siya tutol kay Mr. Romualdez. Pinamumukha na lang niya na kunwari, tutol siya, kunwari mayroon siyang kandidato na lalaban kay Martin Romualdez, pero ang totoo niyan is, kunwari na lang na hindi sila magkakampi. Hindi tayo mag-ice cream. Kailangan umikot. So, gigil lang talaga kay VP. Alam niyo kung bakit may gigil? Nararamdaman ko din po yung gigil na yan. Dahil sa nangyari nung eleksyon, hindi nila akalain na may mga makakalusot na mga pro-Duterte na senador. Hindi nila akalain na may mga makakalusot rin na ibang mga pro-Duterte na local government officials. So, nakakayanig yan para sa kanila. It's not going to be easy anymore. With 3 years left in the Marcos administration, they have no accomplishments na naipagyayabang nila. Hindi pala dati sinasabi ko, ang tingin ko meron at least isa yung condonation ng debt nung sa mga farmers na nabigyan ng CARP lands, di ba? Yung mga CARP lands, yung mga land reform beneficiaries kinondon na yung remaining debt nila. As it turns out, konti na lang pala yung mga yon, and number 2, hindi pala transfer pa yung pera doon sa DAR para mabayaran yung mga lupa na yon. Kasi kaya yan nakondon, gobyerno yung magbabayad ng utang. So ngayon, the way things stand, the Marcos administration has next to zero na accomplishments. They're aware that many of the officials will start going towards the Sara camp by 2026 and 2027. So they cannot afford the time. They cannot afford then, baka this time hindi na ganun kadali makuha ang matamis na ng mga kongresista para ma-impeach uli si VP Inday. So, pero first, let's get one thing straight. Yung diskurso, hindi yan pinagbabawal. Pagka may mga nagsasabi, dapat ganito yung decision. O kaya, pag may nagsasabi na, dapat may accountability and so on, okay lang yan. Ang pinagbabawal po ay yung binabastos ang Korte Suprema. Hindi po pambabastos pagka nagka-criticize ka. That's allowed. Ang bawal, yung pagka, minamaliit mo na ang Korte Suprema. Sinasabi nyo na hindi worthy yung mga justices pagka may personal. So, para doon sa umaasa, wag naman po ganun, yung dapat kasuhan si ganito, si ganyan. Sa dami ng mga gusto ninyong kasuhan, I really doubt kung mayroong makakalusot dyan. Ang importante at parati natin pinaglalaban ay yung karapatan natin magsalita at magpahayag. Diba? So, without that, kahit itong mga live natin, hindi pwede. So, okay lang yun. Criticism is alright. We must seek a balance. Dapat pwede i-allow natin yung mga tao na, i-allow natin ng mga tao magsalita, i-allow sila magpahayag, i-allow yung free discourse. Okay na. So, free discourse is what we thrive on, all of us. So, yung mga humihiling parati na dapat kasuhan si ganito, si ganyan, ang kinakasuhan lang yung mga extreme, yung mga minamaliit nila yung mga justices o hinihikayat nila na hindi respetuhin ang Korte Suprema. Yung mga nagsasabing bayaran, yung mga mahistrado, wag ganun. Yung mga ganyan talagang dapat kasuhan. Pero if we're just indulging in discourse, nagdi-discuss tayo ng merito o hindi, o yung opposite, yung walang merit yung decision, okay lang yun.